So, Sir Rino, sige, himayin natin ito. So, kung yung pong 70% halos ng ating pong finished product na po, meaning ito'y gasolina na, ito'y diesel na, ito ay gas na, ay kinukuha natin hindi sa gitnang silangan, ano ang epekto sa presyuhan naman nun sa nangyayari ngayon kung hindi naman siya nanggagaling dito sa mga bansa ngayon na may trouble? Well, for one, Sir Ted, no, of course, yung benchmarking ng mga price, for example, ang Iran, alam natin na 1.71 million barrels per day lang ho yan. That's even 1.61% of the global supply. 2025 na record. Pero pag nag-speculate ho ang mga oil market player, hindi ho namimili yan. Yung Iran, ganito ang presyo. Ang Saudi Arabia, ganito ang presyo. Well, sa benchmarking, tatamaan ho, especially ngayon na ang Middle East, hindi lang naman isolated kay Iran ang problema. Ang problema ngayon, na threat ngayon, ay yung shipping, no? Walang policy ngayon, nor report. Policy na ayaw nilang mag-export, even Iran. Wala siyang policy na hindi siya mag-export. Wala din naman na report na damage sa oil facilities, kahit maski doon sa mga minention nating Middle East countries dyan sa Gulf States. Kaya lang, the problem is, na nag-a-avoid ngayon, lumalabas ang report ngayon, nagsususpend ang mga shipping company or nagdi-delay ng transport for now. So yan ho ang threat. At mukhang dahil sa threat na yan, kung magkakaroon ng mga delay sa delivery, magkakaroon na naman ng speculation ng tightness ng supply, for fundamental reason, talaga namang makaka-apekto sa supply. Lahat ho yan tatamaan, hindi lang ho galing sa Iran na supply, kundi lahat na ho nanggaling sa Middle East. So, ngayon ang tanong, saan ba napupunta ang Iran? For example, ang Iran ay 4 ho ang major consumers niyan. At unfortunately, 88% ho yan napupunta dito sa Asia. China, India, Japan, South Korea ho ang bumibili niyan. At unfortunately, kahit tayo, sa atin na lang, tingnan natin, doon din tayo kumukuha sa mga bansang yon. So, hindi isolated yung nangyayari kay Iran para i-isolate mo yung other Middle East countries na halos ang bagsak ng 88, almost 90% ng kanilang produkto papuntang Asia. So, tatamaan at tatamaan ho tayo. Kasi itong mga ibang bansa, for example, China, India, Japan, South Korea, ito din naman pala ang supplier natin ng finished product. Kaya wala konektado lahat ito, Sir Ted. Kaya tatamaan at tatamaan tayo. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!